Sa video na ito ay makikita natin ang house tour ng pinakamagagandang bahay na napundar ng 10 celebrities na bunga ng kanilang sipag, tiyaga at tagumpay sa industriya. Ang People's Champ na si Manny Pacquiao ay mayroon ding bahay sa General Santos City na isang modern contemporary house. Ang main house ay hiwalay sa iba pang mga gusali sa loob ng Pacquiao Family Compound na napapalibutan ng low fence at guarded gate. Tanging ang mga sasakyang ginagamit ng mga miyembro ng pamilya ang pinapayagang pumasok sa main garage, tulad ng isang black Hummer at white Mercedes-Benz. Sa entrance, makikita ang hanay ng mga green, leafy philodendrons at ang mga ito ay nagbibigay ng warm welcome para sa pamilya at sa kanilang mga bisita. Tulad ng kanilang iba pang tahanan sa General Santos at sa Los Angeles, ang property na ito ay may high ceiling at grand staircase na papunta sa mga silid sa second floor. At ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng grand effect na lalo pang pinaganda ng textured yellow accent wall na may abstract painting. Ang living area ay may dalawang upholstered yellow armchairs at oversized ottoman na ginagamit bilang coffee table at kumpleto ang espasyo sa mga red womb chairs. Sa likod ng red armchairs ay mga glass panel doors na papunta sa dining area. Sa kanan naman ng dining area ay matatagpuan ng den at ang den ay walang pinto kaya mas madali itong pasukin ng pamilya at ng kanilang mga bisita. Ang den ay puno ng mga larawan ni Jinky Pacquiao mula sa iba't ibang fashion magazine, kabilang na ang Summit Media's Preview Magazine. Si Jinky rin ang naglagay ng framed photographs ng kanilang pamilya sa halos bawat sulok ng bahay. At sa den ay may isang wall na naglalaman ng souvenir shot mula sa Pacquiao couple shoot para sa kanilang own line perfume under Bench brand na ang kanilang perfume billboard title ay A Glove Story. Sa gitna ng dining area ay makikita ang square 8-seater dining table na nakapatong sa cream-colored area rug. Sa likod nito ay isang malaking wall mirror na nakasabit sa itaas ng isang wooden buffet table at ang buong espasyo ay pinapailawan ng isang drop light na may tropical feel. Ang mga wooden finishes ng cabinets at kitchen island ay nagdadagdag ng warmth sa kabuuang white space at ang cove lighting na nakatago sa ceiling kasama ng iba pang yellow lights ay nagbibigay ng cozy at komportabling pakiramdam sa lugar. Kung ikukumpara sa ibang bahagi ng bahay, mas eclectic ang itsura ng music room at meron itong reddish walls, brown L-shaped sectional sofa at gray tufted chaise lounge. Sa kaliwang bahagi ng flat screen TV ay makikita ang isang autographed photo ng American boxing champion na si Rocky Marciano. Samantala, sa kanang bahagi naman ay isang painting ng boxer turned artist na si Richard T. Sloan na naglalarawan ng isang eksena mula sa laban noong 2008 nina Manny Pacquiao at Oscar De La Hoya, isang laban na napanalunan ni Manny sa pamamagitan ng technical knockout. Upang mas tumugma sa modernong itsura ng main house, pinili ng landscape artist ni Manny Pacquiao ang isang Zen garden style. Sa likod ng row of bamboo ay nakaparada ang white Hyundai coaster ng pamilya Pacquiao. Ang outdoor area ay pinaganda pa ng mga kaakit-akit na dwarf plants na karaniwang makikita sa mga Zen-style garden. Halos bawat bahagi ng malawak na garden ay napupuno ng iba't ibang uri ng halaman. Ang pathway na patungo sa lanay ay nagsisilbing waiting area para sa mga bisita at dito rin nagpapahinga at nagre-relax ang ilan sa mga security men ni Manny. Bagamat moderno pa rin ang structure ng lanay, nilagyan ito ng mga tropical pieces kabilang ang pair of red Kenneth Cobonpue dragnet lounge chairs. Matatagpuan naman sa pagitan ng main house at ng basketball court ang bulwagan, isang hiwalay na gusali para sa pagtanggap at pag-e-entertain ng mga bisita at ipinagawa ito ni Manny upang mapanatili ang privacy ng kanyang pamilya. Ang bulwagan ay may iba't ibang lounge areas, bar, billiards room at makikita sa loob ang opisina ni Manny. Ito ay may high ceiling na may intricate design at cove lighting. Sa gitna na ng espasyo ay makikita ang dining area na napapalibutan ng dalawang seating areas. At ang wooden seats ay may gray fabric, upholstered na nilagyan ng gray at red pillows. Ang long dining table naman ay napapaligiran ng 14 dining chairs na pinaganda ng printed table runner at red table napkins na nagbibigay ng dagdag na kulay sa wooden dining set. Ang mga dingding ng billiards hall ay pinalamutian ng mga larawan ni Manny at Jinky
Manny Pacquiao. Ang mga litrato ni Manny ay kuha kasama ang kanyang mga mentor o mula sa kanyang mga laban, habang ang kay Jinky naman ay mula sa mga magazine cover shoots at endorsement niya sa Bello Medical Group. Bukod sa pagkanta, mahilig din si Manny sa pagtugtog ng gitara at piano, kung saan makikita ang piano sa isang sulok ng espasyo at katabi nito ay isang pares ng tall planters na may flourishing ferns na nagbibigay buhay sa espasyo. Bilang kinatawan ng nag-iisang distrito ng Sarangani, naglaan din si Manny ng isang opisina sa loob ng compound. Matatagpuan ito sa likod ng 4-panel glass doorway at pinaganda ng isang realistic oil portrait. Ang covered court sa loob ng compound ay maaari ring gamitin bilang venue para sa iba't ibang events. Makikita sa covered court ang iconic na MP logo ni Manny na ginagamit din niya para sa kanyang exclusive line para sa sports brand Nike. At bukod sa basketball, kumpleto rin ang court sa mga kagamitan para sa volleyball, badminton, tennis, cardio training at syempre boxing. Ang garden naman ay pinaganda ng isang makulay na playground para sa mga anak nila. Hindi tulad ng lumang bahay nila sa General Santos na may swimming pool na hugis boxing glove, ang bago nilang pool ay may regular na hugis. Ang pebble-lined pathway patungo sa swimming pool ay napapalibutan ng iba't ibang uri ng puno at halaman. Ang swimming pool ay napapalibutan ng manicured lawn, smooth pebbles at wide selection of plants. Mayroon ding white lounge chairs na perpekto para sa pagre-relax sa ilalim ng araw. Matapos ang isang mabilis o mahabang paglangoy sa pool, maaaring tumambay ang pamilya at ang kanilang mga bisita sa kabana. Para sa dagdag na tropical na vibe, may matataas na coconut trees sa loob ng Zen-inspired garden. Makikita rin dito ang black fountain at well-tended plants sa harap ng bamboo fence. Ang megastar na si Sharon Cuneta ay may elegant family home sa Mandaluyong. Sa halip na makakapal na kurtina o blinds, tampok sa bahay ang paggamit ng bamboo curtains, isang mas matibay na opsyon na nagbibigay ng mas homey at natural na pakiramdam sa espasyo. At sa magkabilang gilid ng front doors ay may mga tables at seating pieces. Pagpasok pa lamang, agad nang maagaw ang pansin ng isang ornate sunburst and cherub sculpture na binili ni Sharon sa Paris. At may mga kaparehong upuan ding nakapwesto sa magkabilang gilid ng console cabinet. Ang grand staircase ay yari sa marble at wrought iron railing na lalo nitong pinapalakas ang klasikong karakter ng bahay. Sa ilalim nito matatagpuan ang bahaging nagsisilbing hati sa pagitan ng public at private areas ng tahanan. At ilang hakbang lamang mula sa round table na may nakapatong na tall voice ay makikita ang isang elevator. Sa isang cozy nook, nagtatagpo ang musika at sining. Pinalalamutian ang mga dingding ng framed music sheets at isang mother and child painting. At may work of art set din na nakalagay sa easel ang El Dios Pan o The God Pan. Lahat ng paintings at works of art sa bahay ay personal na pinili ni Sharon. At sa isang sulok naman ay tampok ang painting ng horse carriages na gawa ni Antonio Leano. Ang first living room na ito na para sa mga bisita at kaibigan ay may mga seating pieces kulay light mocha, paintings at table lamps na nagbibigay ng warm at inviting vibe. Ang mga pintuan malapit sa TV ay bumabalik sa foyer habang ang sliding doors sa ilalim ng aircon units ay nagtatago ng karagdagang storage para sa pagkain at may comfy seating pieces. Dahil malaki ang bahay, mahalaga ang pagkakaroon ng mga pinto at partitions para sa privacy. At kahit magkalayo ang second living area at formal dining room sa first living area, ang sliding glass doors ang nagsisiguro na hindi naaabala ng ingay ang bawat espasyo. Mula sa first living area, sasalubong ang second living area na may masiglang dating dahil sa paggamit ng kulay pula bilang accent. At ang white wall ay nagsisilbing perpektong background para sa mocha chairs, colorful decor, framed photos, artworks at mga travel souvenirs na nakolekta ni Sharon. Sa isang sulok, makikita ang antique console table na may ukit na rosas na ipinadala pa mula Paris. Pinapaganda ito ng pair of chairs at lamp na nagbibigay ng inviting vibe. Kapansin-pansin din ang works of art sa walls at sa ibabaw ng console table ay makikita rin ang mga paintings. Isa pang espesyal na nakuha sa Paris ay ang long dining table na kayang mag-accommodate ng 12 katao. Bagamat lumang kahoy ito, nagbibigay naman ito ng
ng unique appeal sa espasyo, lalo na sa mga fleur-de-lis carvings sa bawat sulok. Ang lovely Murano chandeliers naman ang nagtatakda ng eleganteng mood sa dining area. Sa dining area ay may dalawang paintings na nagbibigay buhay sa dingding. Ang dining area ay may sariling posh powder room na may light-colored marble at glass partitions. May toiletries at hand towels sa ibabaw ng counter. Ang kitchen ay kumpleto sa mga top-notch appliances. Laging puno ang pantry ng mga ingredients at supplies. At mapapansin din dito ang dumbwaiter malapit sa microwave, isang maliit na elevator na ginagamit para maghatid ng pagkain o gamit sa iba't ibang palapag. Sa ground floor ng guest house, matatagpuan ang lounge area sa tabi ng pool, isang perfect spot para sa tahimik na pahinga, pagbabasa o simpleng merienda. Ang lounge area ay nilagyan ng seating pieces para ma-accommodate ang kanilang mga kaibigan at mga kamag-anak. At sa left side ng espasyo ay ang bar counter na para sa pag-entertain at paghahanda ng snacks at drinks. Ang outdoor pathway na napapalibutan ng tall bamboo trees ay nagdurugtong sa dalawang living areas at back garden. Bagamat hindi makikita sa larawan, mayroon ding air-conditioned kennel sa property. At syempre, sino nga ba ang hindi matutuwa sa paggising araw-araw na may tanawin ng outdoor area at ng nakakaanyayang pool? Tiyak na puno ng good vibes ang bawat araw para kay Sharon at ng kanyang pamilya sa ganitong klasing tahanan. Ang comedian at actress na si Pokwang ay may 4-story house sa Antipolo. Pagbukas pa lamang ng main door, sasalubong agad ang mga koleksyon ni Pokwang mula sa mga Swarovski crystals, Chinese figurines, colorful gems hanggang sa mga scented candles. Sa ilalim ng built-in ledge ay mas marami pang kakaibang dekorasyon tulad ng koi fish figurine, smiling Buddha at iba pang fragile knickknacks. At pinapaganda naman ng isang koi fish painting ang wall. Ang living area ay puno ng warm tones at makukulay na detalye. Matapos mapansin ng mga bisita ang high ceiling at spacious floors, tiyak na maaagaw naman ang kanilang pansin ng comfy seating pieces at ng painting. Ayon kay Pokwang, may ilang gamit na nauna ng nakaayos tulad ng TV at paintings, kaya kaunting adjustments na lamang ang kanyang ginawa, pinagsama ang dark brown na sofa at orange na upuan, habang isang neutral rug ang nagsilbing base ng espasyo at nasa ilalim ng hagdan ang TV upang makatipid sa espasyo. Ilang hakbang mula rito ay makikita ang isang magandang pinto na may sunburst design. May 8 long rays at 8 short rays na simbolo ito ng pag-asa. Ang malalaking bintana ang nagbibigay ng natural na liwanag at tanawin ng lunti ang paligid ng Antipolo. At dahil nakaharap sa silangan ang bahay, napupuno ito ng banayad na liwanag tuwing pagsikat ng araw. Ang hagdanan ay may wooden steps na walang risers at suportado ng metal sa gitna, habang ang chandelier na may maliliit na ilaw ay nagbibigay ng kakaibang ganda sa ceiling. Sa dining area, nangingibabaw ang dilaw na kulay na nagbibigay ng homey at masayang ambience. Pinalilibutan ang dining table ng 8 comfy chairs, habang ang ilaw na may teardrop-shaped bulbs ay nagbibigay ng drama sa espasyo. May console rin na may dekorasyon at may isang painting ng Last Supper. Ang kitchen ay maluwag at may iba't ibang shade ng dilaw. Isa ito sa mga favorite areas niya sa bahay. Kumpleto ito sa storage, wall cabinets, drawers, top-notch appliances, may U-shaped countertop at mini island sa gitna na may extra storage sa ilalim. Maging ang storage unit na pinaglalagyan ng ilang appliances ay sumusunod din sa dilaw na tema. At ang kabilang bahagi ng counter ay maaring gawing breakfast nook gamit ang red bar stools. Sa first floor ay matatagpuan ang powder room na may spa-like vibe dahil sa warm lighting, quality fixtures at cinnamon chocolate scent. Sa second floor, matatagpuan ang room ng kanyang kapatid na si Dino na may light blue wall, double bed na may cushioned headboard at may work area. Mayroon ding entertainment console na parte ng built-in cabinet system at work desk. Ang shelves na malapit sa work area ay nakalagay ang mga libro, habang ang ibabaw naman ng TV showcases ay nakalagay ang DVDs collections. Ang bathroom ng kanyang kapatid ay may enclosed shower area, toilet area
area at compact countertop na may vessel sink. Mayroon ding green room na inialay sa alaala ng kanyang anak na lalaki na si Shin, bagamat hindi ginagamit, kumpleto pa rin ito sa kama, TV at personal na dekorasyon. Samantala, ang kwarto ng kanyang anak na si May ay puno ng pink tones mula sa dingding hanggang sa headboard na binalanse ng white cabinets at maliliit na prints. At may cabinet din na may glass doors para sa koleksyon na stuffed toys. May built-in desk o storage unit sa isang side ng room at may upuan na may dark pink upholstery. Ang bathroom nito ay may kombinasyon ng black, pink at white na nagbibigay ng girly yet little rock and roll aesthetic at ginamitan ng unique textured tiles sa wall habang black pieces naman ang ginamit sa flooring. Katabi ng kwarto ni May ay ang walk-in closet ni Pokwang kung saan nakaayos ang kanyang mga damit, costume at sapatos. Upang mapanatiling malinis at maayos, pinagpangkat-pangkat ang mga gamit at may nakalaang mga particular na lagayan para sa sapatos at mga damit. Sa third floor naman, matatagpuan ang kwarto ni Pokwang na parang isang hotel suite. Ang espasyo ay may shades brown at cream na may accent na lime green at orange. Tampok dito ang huge customized bed na may tufted headboard hanggang ceiling at may backlit carvings. Ang dresser na may mga cabinet ay sumasakop sa buong pader ng sleeping space at ang glass-doored shelves ay naglalaman ng kanyang koleksyon ng designer bags, favorite perfume at iba pang collections. Ang walk-in closet na nasa pagitan ng bedroom at bathroom ay parang high-end boutique na kumpleto sa chic chandelier, tufted seating piece at huge cabinets. Ang kanyang bathroom naman ay maluwag at luxurious. May shower cabin na maaaring gawing sauna, may top-notch toilet bowl at mosaic tiles. Ang spacious countertop ay nakalagay ang toiletries at other essentials. May decorative mirror at may extra cabinet sa ilalim ng sink na nilagyan ng cleaning supplies at extra toiletries. May isang pintuan sa loob ng kanyang kwarto na papunta sa isang maliit na prayer room, isang tahimik na espasyo kung saan siya nagdarasal at nagme-meditate. May altar ito na may kasamang stools at kneelers at may garden trail na may mga halaman at stone path na maaari ring gamitin bilang meditation area. Sa kabuuan, ang bahay ay hindi mukhang typical house dahil sa modernong disenyo, maraming palapag at malalaking glass windows. Mayroon din itong roof deck na perpekto para sa mga salo-salo, barbecue nights at masasayang bonding moments kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ang actor ay nakapundar ng bahay, ang kanilang sprawling family home sa Antipolo na nasa 1,100 square meter corner property at ito ay may French Mediterranean structure at American design interiors. Sa harapan ay mapapansin na ang isang eleganteng archway na nasa entrance ng porch at may Italian marble para sa home's exterior. Upang mabalanse ang mga detalyeng ito, kulay taupe ang ginamit sa mga dingding. Mayroon ding koi fish pond malapit sa pintuan na nagsisilbing relaxing feature ng tahanan, nagbibigay ng kulay sa paligid at nagdadagdag din ng zen vibe sa espasyo. Pagpasok sa loob, sasalubong ang high ceiling at isang open space na nagbibigay ng spacious and airy feel. Bukod sa staircase papunta sa bedrooms, tampok din dito ang wooden floors, cove lighting at isang customized oversized clock na nakapwesto sa itaas ng pintuan. Kung ikukumpara sa detalyadong disenyo ng exterior, mas makikita naman sa interior ang American influence. Ang pader kung saan nakalagay ang orasan ay may brocade patterned wallpaper, habang ang ibang bahagi ng dingding ay pininturahan ng grayish-green. Sa ilalim ng staircase, makikita ang isang eleganteng powder room na may top-notch fixtures, warm lighting at floral arrangement na tila nasa isang hotel. Sa dining area ay tampok ang 10-seater Nara dining table, habang nagbibigay naman ng warm glow ang dalawang chandeliers. Isa sa kanyang paboritong lugar ng bahay ay ang kitchen at dito siya madalas mag-almusal sa nook malapit sa bintana habang pinagmamasdan ang tanawin at nanunood ng balita sa wall-mounted TV. Ang marble top island ay maaari ring gawing makeshift dining area. Ang extra counter ay nagsisilbi ring lagayan ng mga bulaklak at prutas. Tulad ng dining area, ginamitan din ng red beach veneer. Ang ceiling at aglo marble naman ang ginamit sa flooring. Kompleto rin ito sa top-of-the-line appliances, fixtures at accessories. At ang cabinet
cabinets feature ay may soft close system at self-closing mechanism. Katabi ng dining area ang lanay functions na nagsisilbing holding area habang inihahanda ang pagkain. Mayroon itong 8-seater dining set at maaari ring gamitin bilang lounge o outdoor dining space. Hindi man ito kasama sa orihinal na plano. Nagpasya si John Lloyd na magpagawa ng swimming pool habang ginagawa ang bahay. Ayon sa payo ng isang feng shui expert, nilagyan ng infinity symbol ang tiled flooring upang makatulong umano sa pag-iwas sa malas. Inspirasyon mula sa isang sikat na American drama series ang guest house niya na may sukat na 80 square meters at ito ay may 2 bedrooms, living area, dining area, kitchen at bathroom. Isa sa kanyang favorite spot tuwing hapon ay ang outdoor area o lounge area kung saan maaari siyang magpahinga at namnamin ang katahimikan habang pinagmamasdan ang kabuuan ng bahay. Sa likod naman ng seating area ay ang outdoor bathroom na dating gazebo ngunit ginawang changing room para sa mga bisitang gagamit ng pool at kumpleto rin ito sa top-of-the-line fixtures at eleganteng chandelier. Mayroon ding statue na tinatawag ni John Lloyd na Amanda na isang replika ng Venus de Milo na nagdadagdag ito ng European flair sa malawak na outdoor space. Sa huli, naglaan ang mga arkitekto ng sapat na espasyo para sa isang magandang garden, isang perpektong lugar para sa paglalakad o simpleng pagre-relax habang tinatamasa ang tahimik at kaaya-ayang kapaligiran. Ang actress na si Janice de Belen ay may 2-story family home sa Parañaque. Ang bahay ay tampok ang kombinasyon ng industrial-inspired elements at wooden touches at napapalibutan ito ng mga puno at halaman kaya lalong nagiging maaliwalas at kaaya-aya ang pakiramdam sa loob. Sa foyer ay makikita ang isang oversized porthole na nagbibigay ng magandang tanawin ng garden para sa may-ari at mga bisita at mayroon ding low table na may vase of flowers at iba pang dekorasyon. Isang magandang wooden door ang sumasalubong sa mga bisita pagpasok sa bahay. Ayon kay Janice, inilipat ang main entrance mula sa kaliwa upang makalikha ng walkway at ang old entrance ay ginawang closet. Ang living area ay may open, airy at simple space at makikita dito na may basic pieces at mga artworks na kanyang kinokolekta. Sa bahaging ito ng living area, mapapansin ang dalawang haligi na perpektong sumusuporta sa isang plank of wood na nagsisilbing display para sa artwork. Naka-display dito ang isang portrait ng batang babae na may ribbon na obra ni Arlene C. At katabi naman nito ang painting ng isang babae na likha ni Rovi Salegumba. Sa living area ay makikita rin ang big couch, coffee table at armoire na kumukumpleto sa espasyo at ang glass sliding doors sa likod ay patungo sa veranda. Mula rito, diretsyong mapupuntahan ang 8-seater dining table bilang sentro at isang customized shelf na naglalaman ng iba't ibang maliliit na appliances. May special place siya sa kanyang bahay. Ginawang blackboard wall ang sulok na ito gamit ang chalkboard paint kung saan dito siya nagsusulat ng kanyang mga ideya at minsan ay nagiiwan din dito ng notes ang kanyang mga anak. Ang wooden wall sa likod ng dining table ay isa palang lihim na storage unit at sa kaliwang bahagi nito inilalagay ang mga chinaware habang ang kanang bahagi naman ay nagsisilbing small pantry. Ang customized shelving system sa likod ng dining table ay para sa kanyang small appliances tulad ng blenders, juicer, steamer at iba pa. Ayon sa actress, mas gusto niyang makita agad ang lahat sa isang tingin kaysa itago ang mga ito sa loob ng mga cabinet. Ang spacious kitchen ay may stainless steel countertops. Ang utensils ay naka-organize gamit ang rods at sa ibabaw ng bintana naman nilagay ang iba't ibang mugs. Sa staircase ay makikita ang painting ni Pedro Garcia at may lighting fixture na nakasabit mula sa ceiling. Sa second floor, matatagpuan ang kanyang maayos at organisadong workspace na kanyang special place na naglalaman ng kanyang koleksyon ng mga paintings. Naroon din ang magnet board para sa kanyang collection na magnets at may cabinet para sa kanyang giraffe collection, mga libro at mga gamit sa arts and crafts. Maingat na inayos ang mga gamit sa workspace. Sa magkabilang gilid ng kanyang work table ay may mga mobile cart na may drawers at magnetic na harapan kung saan maaaring idikit at lagyan ng maliliit na gamit na nasa mga lata. Simple at malinis naman ang bedroom na may platform bed at sapat na storage para sa mga damit, sapatos at iba pang gamit.
Pinaghihiwalay ng glass partition ang bedroom at bathroom, natampok ang shower area at isang clawfoot bathtub. Isa sa mga nais ni Janice sa kanyang bahay ay ang pagiging transparent ng mga espasyo, kaya kapansin-pansin ang paggamit ng glass sa iba't ibang bahagi kabilang ang shower enclosure. Ang kanyang nag-iisang anak na lalaki na si Yuan ay may sariling bedroom na may ensuite bathroom at binigyan ng sapat na storage para sa kanyang mga koleksyon at mga gamit. Mula sa living area, maaari ring lumabas sa isang maliit ngunit maaliwalas na outdoor nook o veranda at ginawa ito ni Janice bilang outdoor dining area kung saan maaari silang magluto at kumain kasama ang kanyang mga anak. Bukod sa dining set na may distressed finish, may makukulay na upuan at high back wing chair na nagbibigay buhay sa espasyo na perpekto para sa mga bonding moments at masayang pagtitipon. Ang mag-asawang Vic Soto at Pauline Luna ay may contemporary two-story house sa Laguna. Matatagpuan ito sa isang exclusive village. Ang bahay ay agad kapansin-pansin at tiyak na makakaagaw ng atensyon ng sinumang mapadaan. Dahil sa kawalan ng gate at matataas na halaman, kaya mas lalong nabibigyang diin ang ganda ng estruktura nito. Sa pagpasok pa lamang, sasalubong ang high ceiling na nagbibigay ng presko at maluwag na pakiramdam. Dahil sa natural light na liwanag na pumapasok mula sa malalaking bintana, mas napapansin ang malinis at aesthetic na nais ni Vic Soto. At mapapansin dito na wala masyadong burloloy dahil mas gusto niya ang hindi magulong espasyo. Sa foyer, makikita sa isang wall ang paintings na nagsisilbing tribute sa national artist na si Arturo Luz. Sa tulong ng kanilang mga arkitekto, pinili ni na Vic at Pauline na huwag sundin ng solid modern theme upang maiwasan ang sobrang formal na dating. Sa halip, pinagsama nila ang iba't ibang estilo upang makamit ang mas homey na ambience. Ang living area ay idinisenyo para sa pagre-relax at panonood ng TV. Tampok dito ang comfy chocolate-colored leather couch na parang isang malaking kama. Mayroong coffee table sa living area at may painting na nagbibigay buhay sa wall. Para kay Pauline, mahalaga ang maliwanag na bahay. Kaya bukod sa mga bintana, may makikita ring stainless steel Super Archimoon floor lamp sa corner. Ang entertainment console naman ay hindi lang lalagyan ng TV, kundi pati na rin ng kanilang mga parangal at maaari pang itago ang TV gamit ang sliding door. Madaling mapuntahan ang dining area mula sa iba't ibang bahagi ng bahay dahil sa tatlong set ng glass sliding doors at minimalist din ang disenyo nito, ngunit kapansin-pansin ang modern lighting piece. Ang Nara dining table ay customized piece at binubuo ng 3 smaller tables na pinagsama upang maging isang malaking table at pinaganda pa ito ng eleganteng mga upuan. Dito rin nakadisplay ang artworks ng kanyang anak na si Paulina Soto, ang isang triptych na may inspirasyon mula sa estilo ng lolo nito na si Arturo Luz. Ang well-equipped at spacious na kitchen ay may kitchen island, maraming drawers at cabinets para sa maayos na storage. Samantala, ang mga sliding glass door ay patungo sa foyer at lanay. Ang cooking area ay may 6-seater dining table para sa mga casual na kainan habang nanonood ng TV. Mayroon ding top-notch appliances na kumukumpleto sa kitchen at ang cabinets at drawers ay may deep mahogany finish na bumabagay sa kabuuang color palette na cooking area. Sa unang palapag, matatagpuan ang isang spacious common bathroom na may tufted bench, abstract painting at mga scented candles na nagbibigay ng calming vibes sa private space. Sa second floor landing naman makikita ang glorious effect ng huge windows sa foyer at pinapailawan ito ng natural lights hindi lamang ang ibaba kundi pati ang corridor sa itaas. Para kay Pauline, mahalaga ang natural light kaya sinigurado nilang maraming bintana ang bahay. Makikita rin sa angle na ito kung paano hinahati ng staircase ang second floor. Ang master bedroom ay nasa kaliwa habang ang 3 extra rooms ay nasa kanan. Sa dulo ay may altar na may mga religious icons at glass sliding doors papunta sa veranda. Ang mga extra rooms ay para sa kanilang mga anak. Bawat kwarto
kwarto ay may sariling inviting bed, side table at bathroom. Ang best part ay ang magandang tanawin ng kalikasan sa labas. Ang bedroom na ito ay may bed na naka-highlight ang wingback headboard, may mirrored closet at dominance of neutrals. Ang spacious guest bathroom ay para kang nasa hotel. Ito ay may malapad na countertop at may hiwalay na shower area. Mula sa veranda, matatanaw ang golf course at ang swimming pool sa ibaba at maaari rin dito mag-breakfast habang ninanamnam ang sariwang hangin. Ang lanay naman ay perpekto para sa mga get-togethers kasama ang buong pamilya. Nilagyan ito ng 6-piece outdoor sectional sofa at isang wooden coffee table. Ang dining set sa lanay na glass-top wicker dining table at 10 chairs ay akma para sa mga barbecue parties outdoors. Ang swimming pool ay hindi lalampas sa 10 meters ang haba at may iba't ibang lalim. At sa gabi, lalo pang gumaganda ang bahay dahil sa mga ilaw na maingat na inilagay upang i-highlight ang mga detalye ng structure at interiors nito. Ang basketball player at politician na si James Yap ay may sleek and modern bachelor pad sa Bonifacio Global City. Isang open layout ng unit ang agad sumasalubong sa mga bisita, gumamit ng iba't ibang upuan at area rugs upang maihiwalay ang bawat bahagi ng espasyo. Sa living area ay may leather seats at sofa na komportableng mauupuan ng mga bisita, habang ang mga glass tables ay nagbibigay ng mas airy feel at sophisticated touch. Dinagdagan pa ito ng mga Lux lighting pieces na nagdadala ng warmth at high-end feel sa espasyo. Sa dining area naman, tampok ang isang rectangular glass table na ipinares sa velvet high-back chairs. Mayroon ding breakfast bar na bahagi ng open kitchen na may 3 high leather at steel chairs. Dahil walang mga pader o harang sa pagitan ng mga bahagi ng bahay, mas lalong lumalabas ang airy at spacious feel ng espasyo. Ang cooking area ay sleek, compact at perfect sa lifestyle niya. Ang mga kitchen cabinet ay sumusunod sa kabuuang disenyo ng unit, tampok ang mirrored doors at modernong itsura. Makikita ang balanse ng comfort at elegance sa entertainment area na nilagyan ng malambot na sofa at isang leather chair sa isang sulok. Kapansin-pansin din ang pagkakapantay o symmetry ng disenyo ng lugar. Bukod sa magkatugmang cabinets, may 2 round tables sa magkabilang gilid ng rectangular coffee table. Ang TV, speaker at DVD player ay nakalagay sa mirrored shelf na may mga drawers sa ibaba para sa extra storage. At ang 2 mirrored cabinets ay nilagyan ng mga collection niya ng mga sapatos. Sa paggamit ng mirrors, nagawa ng designer na magmukhang mas malaki at mas maluwag ang espasyo. Sa bathroom, ang Capiz at mother of pearl na disenyo sa walls ay nagbibigay ng kakaibang Filipino vibe at pinagsama ito sa sleek fixtures para maging extra luxurious. Ang master bedroom naman ay tila isang hotel-like ang dating. Ang padded headboard na umaabot hanggang ceiling ay nagbibigay ng ilusyon ng mas malawak na espasyo at dagdag na estilo. Isa sa mga pinakakapansin-pansing piraso rito ay ang classic Eames lounge chair na nagsisilbing parehong functional at decorative piece. Bukod dito, may cove lighting at modern wire chandelier na nakahang sa ceiling at may 2 lamps na nakalagay sa magkabilang side tables. Hindi lang simpleng salamin ang makikita sa kwarto. Ang mga mirror panels ay ginamit bilang closet doors upang mas mapadali ang paghahanda niya at nakakatulong din ang mga ito upang magmukhang mas malaki at mas sleek ang espasyo. Ang master bathroom niya ay maluwag at kumpleto sa quality fixtures tulad ng sink and toilet accessories. Ang mga ito ay sinamahan ng floor tiles na may stainless steel trimming. Bagamat may see-through na dingding ang banyo, may nakatagong waterproof screen na maaaring ibaba upang masiguro ang privacy habang naliligo. At ilang hakbang lamang mula sa banyo ay ang walk-in closet kung saan maayos na nakaayos ang kanyang mga sapatos at damit. Ang actress na si Sylvia Sanchez ay may multi-level family home sa Quezon City. Ang living area ay nagpapakita ng modern at eleganting dating sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng mga furniture at decor. Ang isang semi-abstract painting ng national artist na si Arturo Luz ang nagsisilbing focal point ng espasyo. Bahagi ito ng kanyang serye tungkol sa cyclists at ito lamang ang artwork sa bahaging ito ng bahay. At sa ilalim nito ay may console table
na may display na porcelain figurines at painted glass decor. Sa kabilang bahagi naman ng living area, makikita ang well-selected furniture pieces at floor-to-ceiling shelves na naglalaman ng kanyang koleksyon at magkaharap ang dalawang dark-colored sofas na may coffee table sa gitna na ginagamit din sa pag-display ng iba pang accessories. Dahil mahilig mag-bonding ang pamilya, mahalaga ang maraming upuan sa espasyong ito. Ang mga wooden shelves ay puno ng kanyang koleksyon na porcelain art figurines, crystal pieces at glass vases. Sa isang sulok, may dalawang red wing chairs ang nagbibigay hugis sa espasyo at lumilikha ng isang komportableng reading nook kasama ang isang wooden table na nilagyan ng decor pieces at table lamp. Mayroon ding communal compact powder room sa isang bahagi ng living area. Kahit compact, nagtatampok ito ng geometric veneer wall na nagbibigay ng elegante at hotel-like na dating. Sa dining area ay may 8-seater square table at tufted dining chairs na sinamahan ng chrome pendant lights para sa tamang ilaw. Dinagdagan ito ng isang makulay na artwork at isang shelf na may mirror backing na naglalaman ng maraming figurines. Ang kitchen ay parang hinango sa isang cooking show na may modern minimalist open design at isang spacious island na perpekto para sa paghahanda ng pagkain. Ang cream-colored countertops at sapat na storage ay tumutulong upang manatiling malinis at organisado ang espasyo. Kumpleto rin ito sa mga kagamitan tulad ng soft closing cabinets at drawers, 5-burner cooktop, stainless range hood at built-in oven. Dahil walang pader na naghihiwalay sa kitchen at dining area, mas nagiging functional ito para sa pag-entertain at pag-host ng mga pagtitipon kasama ang kanilang mga kaibigan. Sa pinakataas na bahagi ng bahay, matatagpuan ang bedroom ng aktor na si Arjo Ataide, isang bachelor's dream na may kombinasyon ng gray, black at red. May red shag carpet na nagdudugtong sa kabuuang disenyo at ginagamit din ito kapag may sleepover kasama ang mga kaibigan. Sa gilid ay may cabinets na may frosted glass doors, habang ang isang makitid na entrance ay papunta sa kanyang walk-in closet kung saan nakaayos ang kanyang sapatos at shades collections. Mayroon ding black sofa malapit sa elevated king-size bed para sa relaxation at isang shelf na naglalaman ng giant flat-screen TV at kanyang mga parangal. Sa ibaba nito ay ang bedroom ng actress na si Rhea Ataide na may kaparehong layout ng bedroom ng aktor. Maluwag at maayos ang silid na may kahalintulad na cabinet kung saan nakaayos ang kanyang mga damit at iba pang gamit. Sa likod ng kama ay ang dainty wallpaper na nagbibigay buhay at character sa wall. Sa loob naman ng walk-in closet niya, makikita ang kanyang koleksyon ng magagandang bag. Ang shelf kung saan nakalagay ang TV ay may photographs, books, magazines at ang collection niya na souvenir shot glasses. Ang veranda ay parang isang tropical escape dahil nasa parehong palapag ito ng bedroom ng aktor. Siya ang madalas gumamit nito para sa pagre-relax o pakikipag-bonding sa mga kaibigan at kumpleto ito sa daybed, seating area at dining set. Bukod dito, nagsisilbi rin itong personal gym ni Arjo kung saan makikita ang kanyang elliptical machine, bench press machine at set of weights. Ang actor, chef at entrepreneur na si Marvin Agustin ay may bungalow-style home sa Quezon City. Ang living area ay may pair of chocolate brown couches, low coffee table at sculptural yucca tree na nagsisilbing natural na accent. Dati ginamitan ng wooden walls ang living at dining area na tila masyadong madilim at mabigat sa paningin. Para magkaroon ng mas magaan at preskong itsura, kumuha siya ng inspirasyon sa bluish-gray walls ng isang mini function room na nakita niya sa Le Grand Hotel sa Paris. Sa dining area naman, tampok ang mga investment pieces tulad ng dining table at leather-wrapped chairs. Pinapailawan ang espasyo ng isang drum pendant lamp at sa likod ng dining set ay makikita ang isang painting na nakasabit sa itaas ng isang glass sculpture na nakapatong sa wooden buffet table. Ito ay may sapat na espasyo para sa isang family den o entertainment room at ang silid na ito ay puno ng relaxing neutral hues
windows at comfortable fully upholstered seats. Isa sa mga walls ay pinaganda ng isang vintage Volkswagen Beetle painting na nagbibigay ng retro vibe. Ang master bedroom ay may neutral hues kung saan ang color palette ay nagbibigay ng tahimik at relaxing na ambience. Mayroon itong padded headboard, bed, recliner, side table at ottoman stools at sa tapat ng bed ay makikita ang isang 42-inch flat-screen TV at home theater system para sa entertainment. Isa sa pinakakapansin-pansing bahagi ng bahay ay ang swimming pool sa backyard. Pina-upgrade niya ito gamit ang Color Logic Pool LED light, isang lighting system na kayang magpakita ng 5 iba't ibang kulay at 7 color show settings. Kumpleto rin ang outdoor space sa diving board, lounge chair at pool ball at napapalibutan ito ng mga kumikislap na garden lights at tall bamboo fence. Ang actor na si Aljur Abrenica ay may 3-story townhouse sa Quezon City. Siya ay gumamit ng kulay pula para sa exterior ng kanyang bahay at tampok sa kanyang tahanan ang pulang gate na bumabagay sa raw finishes at industrial elements na makikita sa loob. Maluwag din ang garahe na kayang maglaman ng mga sasakyan at motorsiklo. Isa sa mga unang mapapansin ng mga bisita ay ang malaking mural sa wall kung saan ipinapakita nito ang isang lumilipad na agila na napapalibutan ng mga salitang legend, live at be free. Ayon kay Aljur, ang mga babae at bulaklak sa mural ay sumisimbolo naman sa kanyang soft side. Hindi maikakaila ang cozy vibe ng living area na pinagsamang deep colors, wood, brick at exposed piping. Bukod sa IG-worthy bookshelf, tampok din ang mga wooden furniture pieces mula sa bench, sofa hanggang armchairs na may wooden base at comfy cushions. At ang cushions at pillows ay bumabagay sa home's color palette. Upang pumasok ang natural light at mapalambot ang dating ng wood, ay gumamit siya ng sheer white curtains. Nakasabit naman sa ceiling ang isang vintage industrial chandelier na nagbibigay character sa espasyo at may bookcase rin sa living area. Hindi rin nawawala ang wood element sa entertainment center na may mas magaan at natural finish. Bukod sa paglalagyan ng TV, maaari rin itong gamitin upang maayos na mailagay ang mga gadgets at iba pang entertainment essentials. At 3 paintings ang nagbibigay buhay sa living area. 2 ang nakapwesto sa magkabilang gilid ng TV, habang ang isa naman ay makikita malapit sa shelf. Sa spacious dining area, nangingibabaw ang wood at warm lights. Kahit minimal ang dekorasyon, sapat na ang bricks at bold hues para buhayin ang espasyo. Kumpleto ito sa bar cabinet, lighting pieces at long table na kayang maka-accommodate ng humigit kumulang 14 katao. Ang mga cabinets at overhead storage ay tumutulong para manatiling organisado ang lugar, habang ang lighting pieces ay nagbibigay ng cozy at welcoming ambience. Ang wooden bench ay nagiging daan din para sa mas masayang pagsasalo ng pamilya. Ang bar cabinet ay hindi lamang nagsisilbing imbakan. Maaari rin itong magsilbing dekorasyon dahil sa elegante nitong disenyo at finish. At dito nakalagay ang mga bote ng alak na ibinigay ng mga kaibigan ng aktor. Ang espasyong kinalalagyan ngayon ng kitchen ay dating open-air backyard. Bilang pinakabagong bahagi ng tahanan, sinusunod ng kitchen ang industrial theme gamit ang brick walls, stainless steel countertops at wooden kitchen island sa gitna. Tampok din dito ang exposed ceiling na may wooden beams na lalo pang nagbibigay ng industrial na dating sa kabuuan ng espasyo. Sa isang sulok ng kitchen ay may makikitang narrow red spiral staircase. Ito ang daan patungo sa paboritong bahagi ng bahay ng aktor na tinatawag niyang sanctuary. Isang multi-purpose area, ang second floor sanctuary ay nagsisilbing reading area, hangout spot, study area at gym. Tampok dito ang malikhaing paggamit ng mga bricks bilang wall accents, wooden details at glorious natural light na pumapasok mula sa ceiling at mga bintana. Ang hindi pagtakip sa buong wall ng bricks ay nagbibigay ng artistic at creative na dating sa lugar. Ang ginamit sa flooring ay cement tiles at wood at ang kulay green ang nagdadagdag ng refreshing vibe sa espasyo. Ang isang corridor sa bahay ay nagsisilbing gallery wall para sa iba't ibang framed pieces. Kabilang sa mga dekorasyong nakasabit dito ang framed posters ng The Beatles at John Lennon. Sa isang wall naman ay makikita ang Abrenica siblings cross-stitched na proyekto ng ina ni Aljur. Ang
Ang simpleng ngunit nakaka-relax na bedroom na ito ay dating kwarto ni Aljur at mayroon itong raised bed at basic pieces. Ang terrace ay may wooden chairs at table na pwedeng gamitin bilang breakfast nook o kaya'y simpleng lugar kung saan pwedeng magpahinga at namnamin ang ganda ng paglubog ng araw tuwing hapon. Yan po ang 10 celebrities na may pinakamagandang bahay na nakaka-inspire makita kung paano nila na-achieve ang kanilang dream homes. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.